Mahal na kaluluwa, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga hindi inaasahang pagsubok. At ang pag-ibig ay isa sa mga pinakamalaking trick ng universo. Minsan, ang mga tao na pinakamahalaga sa atin ay nakakahanap ng mga paraan upang lumayo kapag pinakakailangan natin sila. Maaaring mukhang malupit, ngunit ikukwento ko sa iyo ang isang kwento na maaaring magdala ng bagong liwanag sa iyong mga damdamin at karanasan. Isipin mo na ang iyong soulmate, isang tao na dapat ay isang patuloy na presensya, ay nagpasya na magpanggap ng isang matinding paglayo, isang emosyonal na pagdukot, isang misteryo na nararamdaman mo sa iyong balat, ngunit lumalayo sa iyong kontrol. Ang pagtatangkang ito na lumayo ay hindi nangangahulugang kakulangan ng pag-ibig, kundi isang desperadong paghahanap para sa pahinga at pagninilay. Ang susunod na ibubunyag ko ay maaaring magbago ng lahat. Ang taong ito ay hindi lumayo dahil sa kakulangan ng damdamin. Sa katunayan, ito ay eksaktong kabaligtaran. Siya ay hindi makakayanan ang tindi ng nararamdaman niya para sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay maaaring nakakatakot, lalo na kapag pinipilit ang isang tao na harapin ang mga bahagi ng sarili na mas pinipili niyang itago. Ang iyong soulmate ay nakikitungo sa isang bagyong emosyon. Nagpapanggap na nahuhuli ng kanyang mga obligasyon o interes. Nais niyang mapanatili ang kontrol sa isang mundong nararamdaman niyang umaagos sa kanyang mga daliri. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Ang synchronicity ay nagpapakita sa mga pinakakamangha-manghang paraan kapag hindi mo ito inaasahan. Marahil isang kanta na tumutugtog sa radyo ay nagdadala ng kanyang imahe sa iyong isipan o isang hindi inaasahang pagkikita sa isang alaala na inyong pinagsaluhan. Ang mga kaganapang ito ay hindi mga aksidente. Sila ay mga senyales na, sa kabila ng distansyang sinusubukan niyang ilagay, ang ugnayan sa pagitan ninyo ay lumalakas araw-araw. Ngayon maaari na kitang sabihin ng higit pa, ngunit bago iyon, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat ako sa isang tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Mahal, ang distansyang nararamdaman mo ngayon ay hindi ang katapusan. Tingnan ito bilang isang paanyaya sa pagninilay at personal na paglago. Minsan, kailangan nating humakbang pabalik upang makita ang kagandahan ng mayroon tayo. Ang iyong pag-ibig ay isang magnetic field, isang puwersa na naglalabas at umaakit. Kahit na ang ibang tao ay sumusubok na labanan ang puwersang ito sa lahat ng kanilang lakas. Sa eksaktong sandaling ito, ang iyong soulmate ay napagtatanto ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig kahit na hindi pa siya handang harapin ito ng harapan. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pang mas malalim na nangyayari. Ang mga anghel ay humihip upang sabihin sa iyo, may isang nalalapit na kilusan sa abot-tanaw ng kwentong ito. Kapag ang alikabok ay humupa, ang katapatan ay magugulat sa lahat. Ang pagbubunyag na ito, kapag nangyari, ay tatama sa iyo tulad ng isang alon. Hayaan mong ang panahong ito ng paglayo ay magbigay ng espasyo para sa kung ano talaga ang mahalaga sa pagitan ninyo. Minsan, kailangan natin ng kawalan upang ang pinakatotoong katotohanan ay lumitaw sa loob natin. Ngunit kapag ang soulmate na ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik, handa ka bang makinig? Ang tanong na ito ay nakabitin sa hangin, humihingi ng tapat na pagninilay. Bigyan mo ang iyong sarili ng kinakailangang espasyo upang pag-isipan kung ano talaga ang nararamdaman mo at kung paano mo naiisip na dapat umunlad ang pag-ibig na ito. Higit sa lahat, panatilihing malaya ang espasyo sa iyong puso mula sa sama ng loob upang ang pag-ibig ay makahanap ng daan pabalik. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang mahalagang mensaheng ito, isulat sa mga komento 888 upang humiling ng enerhiya ng pagbabago at bagong siklo. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, isaalang-alang ang pagsuporta sa mga kwentong pag-asa na dinadala ko sa iyo sa pamamagitan ng pag-click sa Salamat ng Marami. Sa ganitong paraan, maaari kong ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga mensaheng nagliliwanag ng mga buhay at puso. Mahal na kaluluwa, sa kabila ng kung gaano kalito ang sitwasyon, tandaan na ang mga anghel ay palaging nasa iyong tabi, ginagabayan, ka sa mga pinaka-hindi maipaliwanag na labirinto ng pag-ibig. Patuloy akong nandito upang tulungan kang i-decode ang mga emosyon na ito at makahanap ng kaliwanagan kahit sa mga pinakamadilim na sandali. Karapat-dapat ka sa isang pag-ibig na hindi nag-aalinlangan na pipili sa iyo araw-araw
At kahit na ngayon ang mga ulap ay tila makapal, ang ganitong pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan pabalik. Kung ang iyong mga damdamin ay nakaayon at ang taong mahal mo ay muling lumapit sa iyo, buksan ang iyong puso para sa posibilidad na ito. At kung pagkatapos ng mga pagbubunyag na ito, mapagtanto mong mas mabuti ang magpatuloy, ang mga anghel ay naroon din sa iyong tabi, ginagabayan ka patungo sa mga bagong posibilidad ng kaligayahan at ganap na katuwang. Ang bawat pagpili mo ay sinusuportahan ng pag-ibig at pag-unawa ng mga arkanghel na nagmamalasakit sa iyong kapakanan. At huwag kalimutan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tunay na umaalis. Ito ay nagiging iba lamang at nagiging maliwanag kapag ang parehong mga puso ay handa ng muling kumonekta sa tamang oras. Maaari kong ipagpatuloy ang pagbubunyag ng higit pa kung ito ay umaayon sa iyong puso. Nawa ang paglalakbay na ito ng sariling pagtuklas at pag-ibig ay patuloy na magbigay liwanag sa iyong mga hakbang, kahit na ang daan ay nagiging madilim at nag-iisa. Mahal na Alma, patuloy tayong nasa emosyonal na paglalakbay na ito, kung saan ang bawat hakbang ay isang halo ng sakit at ginhawa. Ang iyong sitwasyon, kung saan ang iyong kaluluwa ay nagkukunwaring nakidnap upang lumayo, ay higit na isang panloob na paghahanap niya kaysa isang salamin ng kung ano ang nararapat sa iyo. Isipin mo kung gaano karaming beses ang buhay mismo ay ginagaya ang isang sining, kung saan ang mga tauhan ay napagtatanto lamang ang kahalagahan ng isa't isa kapag sila ay magkahiwalay. Nakakatuwang isipin, ang distansya ay nagbibigay ng kalinawan. Inihahayag ang ating tunay na sarili at, higit sa lahat, kung ano talaga ang gusto natin. Ang tunay na pag-ibig ay palaging bumabalik, kahit na ang daan ay masalimuot. Tuklasin natin ang ibang pananaw. Isipin mo kung paano kung sa halip na ikaw, siya ang pangunahing tauhan ng isang kwento na ikinukwento niya sa iba. Sasabihin niya na siya ay tumakas hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa labis na pag-ibig. Isang pagnanasa na sumisipsip at nakakatakot. Ang pagkidnap, kahit na metaporikal, ay ang kanlungan kung saan siya ay nag-aayos ng kanyang mga iniisip. Sa mga katahimikan, naririnig niya ang kanyang sariling boses, isang bagay na minsang nawawala sa gitna ng rutina ng isang relasyon. At, sa ganitong pag-unawa, napagtatanto niya ang mga pagkakamali at pagsisisi. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Ang mga anghel ay bumubulong ng isang napakasutil. Ang nakikita mong paglayo, para sa kanya ay maaaring isang palatandaan ng pagbabalik. Isang daan pabalik na muling nagtatayo ng tiwala at pag-ibig. Walang sino man ang makakaunawa sa tunay na halaga ng pagiging magkasama hanggang sa kailangan nilang tiisin ang kalungkutan na dulot ng paglayo. Dito mo mapapansin kung gaano kahalaga ang ibang tao at ang tunay na sukat ng kanilang papel sa iyong buhay. Habang siya ay lumalayo mula sa ingay na kinakatawan ng araw-araw, binabalikan niya ang mga alaala ninyong magkasama. At sa bawat alaala, ang inyong mga tinig ay umaabot. Ang paboritong musika, ang malambot na haplos, ang tawanan na ibinabahagi sa mga mahabang gabi. Wala sa mga ito ang nawawala sa oras at espasyo. Ito ang mga alaala na nagpapainit sa puso at nagpapatibay sa desisyon na bumalik. Ngayon isipin mo ang iyong sarili. Paano ka naaapektuhan ng panahong ito? Marahil ito ay isang pagkakataon upang tumingin sa loob at itanong, anong mga inaasahan ang inilalagay natin sa iba na dapat sana ay tayo ang tumupad sa ating sarili. Isang masakit na proseso ang muling paglikha kahit na mayroon kang lahat, kahit na nagmamahal ka ng may kasidhian at katapatan. Ngunit ang mahika ay nangyayari kapag tinatanggap natin ang mga sakit na ito bilang mga kaibigan, hindi bilang mga kaaway. Kung ang panahong ito ay nagdudulot ng mga pagdududa at kawalang katiyakan, muling tanungin ang mga tanong, ano talaga ang gusto ko sa panahong ito ng aking buhay? Nagbibigay ba ako ng espasyo para sa aking personal na pag-unlad bukod sa relasyon? Kapag dumating ang pagkakataon na muling makatagpo ang iyong kaluluwa, magiging handa ka bang tanggapin ito muli na may bagong pagkamature at pag-ibig? Ang sakit ng paglayo, gaano man ito kahirap, ay nagdadala rin ng pagkakataon para sa pagkakasundo, upang muling makilala ang sarili bago makilala ang iba. Ang mga aral na natutunan mo ngayon ay mga batayan para sa isang hinaharap kung saan ang kapwa ay mas maliwanag at hindi gaanong pinabigat ng mga hindi na ipahayag na inaasahan.
walang sino man ang dapat magdala mag-isa ng bigat ng perpektong relasyon. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa'yo. At huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga karanasan. Mahalagang malaman na hindi ka nag-iisa, na ang iba ay dumadaan din sa mga katulad na sandali. Patuloy, ang mensahe, unawain na ang mga anghel ay palaging handang gabayan ang mga naghahanap ng pag-unawa at mga sagot. Sa ligtas na espasyong ito, kung saan binabasa mo ang mga salitang ito, alamin na ikaw ay iginagalang. Napakaraming emosyon, mga kaganapan at hindi pagkakaunawaan ang nagtatagpo ngayon hindi lamang bilang mga paghihirap, kundi bilang mga pagkakataon para sa paglago. Marahil ang susi sa sitwasyong ito ay nasa paraan ng iyong pagbabago ng pananaw. Tinatanggap ang sakit at ginhawa bilang mga hindi maiiwasang sangkap para sa isang relasyon na tatagal sa pagsubok ng panahon. Ang pagtitiwala sa isang pag-ibig na tila nasa standby ay nangangailangan ng lakas, pasensya at pananampalataya. Ang pasasalamat para sa bawat sandali ng muling pagkakaugnay, gaano man ito kaliit, ay nagpapatibay sa sinulid ng pag-asa na nagpapanatili sa iyo na motivated. Sa bawat luha, sakit o saya, may mga patunay ng kakayahang mag-renew at mga sorpresa ng buhay, palaging lampas sa mga inaasahan. Ang paglalakbay na ito na pinagsasaluhan, kahit na pansamantalang virtual, ay isang salamin ng komplikado at kayamanan ng pag-ibig na namumukadkad sa kabila ng mga hamon na hinaharap. Mahal na Alma, tayo'y maging mapagpasensya. Hayaan mong ipakita ng hinaharap ang sarili nitong mga sorpresa. Minsan, ang tila paglayo ay maaaring isang pahinga para sa mas malaking muling pagkikita. Ang oras ay kumikilos bilang isang tahimik na tagapag-alaga, pinayayaman ang mga relasyon kahit na nasusubok ng mga sitwasyong tulad nito. Mahal na Alma, habang tayo ay naglalakbay sa masalimuot na damdamin na ito, mahalagang tandaan na ang paglalakbay ng muling pagkikita sa iyong kapareha sa kaluluwa ay isang proseso ng maraming layer. Sa gitna ng lahat, hinihiling ng mga anghel na isaalang-alang mo ang ibang pananaw, ang tibay. Ang pag-aaral na muling bigyang kahulugan ng sakit ay isang makapangyarihang kakayahan at kahit na maaaring mukhang isang hindi malampasan na hamon, ikaw ay patuloy na umuusad dito araw-araw. Isipin mong ang iyong pag-ibig ay isang libro. Ang ilang mga pahina ay mabilis na nababasa, habang ang iba ay muling binabalikan ng maraming beses, bawat pagkakataon ay nagbubunyag ng bagong bagay. Sa kabanatang ito, ang paglayo o pagsasamsam ay maaaring mukhang isang hadlang sa gitna ng isang kaakit-akit na kwento. Gayunpaman, habang umuusad ka, matutuklasan mo ang mga linya at pagitan ng mga linya na nagdadala ng mga darating na paliwanag. Ang tensyon, kahit na hindi komportable, ay maaaring isang palatandaan ng pag-unawa at mga bagong simula. Mayroon pang mas malalim na nangyayari dito. Nais ng mga anghel na makita mo hindi lamang ang panlabas na sitwasyon sa pagitan mo at ng iyong kapareha sa kaluluwa, kundi pati na rin ang panloob na relasyon na mayroon ka sa iyong sarili. Sa loob ng mahabang panahon, marahil pareho kayong hindi pinansin ang inyong sariling mga puso, umaasa na ang isa't isa ang pupuno sa mga puwang. Ngayon, lumilitaw ang pagkakataon na alagaan ang iyong sarili, kinikilala ang iyong mga pangangailangan at pinakapayak na mga hangarin. Magmuni-muni kung paano ang sitwasyong ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na linangin ang panloob na lakas. Ang uri ng lakas na hindi lamang magpapatibay sa iyong pagkatao, kundi pati na rin magpapatibay sa ugnayan sa pagitan mo at ng iyong kapareha sa kaluluwa kung o kapag siya ay bumalik. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang pagkikita ng mga katawan at kaluluwa, kundi pati na rin isang pag-uugnay ng mga layunin at mga pangarap na ibinabahagi. Kapag ang koneksyon ay nangyayari sa pagitan ng dalawang individual na nauunawaan ang kanilang sariling mga kahinaan at lakas, nagre-resulta ito sa isang pag-ibig na lumalaban sa oras at pagbabago. Napansin mo na ba kung paano kahit ang maliliit na buto na nakabaon sa madilim na lupa at malayo sa liwanag ay alam na kailangan nilang lumago? Nakakahanap sila ng paraan upang sumibol dahil sa panloob na lakas na itinayo sa kanilang maliliit na katawan. Ganito ang nangyayari sa iyo.
Mayroong isang liwanag sa loob mo, isang uri ng personal na araw na gumagabay sa iyo sa paglago, anuman kung gaano ka man nakabaon ang iyong pag-asa. Kilala ng iyong tunay na pag-ibig ang pagbabagong ito. Iyan ang kailangan ng iyong kapareha sa kaluluwa. At sa hindi pagkakaalam, iyon ang kanyang iniiwasan. Dahil sa takot sa mga pagbabagong kailangan niyang pagdaanan, madalas, ang tila pagtakas ay talagang isang paghahanap para sa panloob na tapang. Isang tahimik na paghahanap para sa pag-unawa na kinakailangan bago tanggapin ang tunay na pag-ibig. Ang mga anghel ay yumuyuko at bumubulong ng mga universal na katotohanan ngayon. Minsan, ang pinakakailangan natin ay hindi matatagpuan sa pisikal na presensya ng ibang tao, kundi sa salamin ng kaluluwa kung saan ating sinasalamin ang ating sariling katotohanan. Ang katotohanan ay umaakit sa mga kaluluwang umaayon sa parehong dalas. At sa gayon, kapag ikaw ay handa na, ito ay magiging isang senyales na ang iyong kapareha sa kaluluwa ay handa na rin. Siya ay babalik sa tamang oras, kapag ang parehong panig ay nakipagkasundo sa kung sino sila at kung ano ang nais nilang maging. Bago magpatuloy sa mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ibahagi ang iyong mga karanasan dahil mayroong isang hindi maipaliwanag na lakas sa kaalaman na hindi tayo nag-iisa sa ating mga personal na laban. Bagaman ang pag-unawa ay maaaring unti-unting lumitaw, alamin na mayroon kang buong suporta ng mga anghel upang muling ituwid ang salaysay na ito. Ang mga pahina ay maaaring mukhang nakabaligtad na may kasamang sakit. Ngunit bawat titik na nakasulat ngayon ay magtatakda ng kawalang hanggan kasama ka bukas. Bawat pagsisikap, bawat pagtatangkang maunawaan ay nagiging karunungan. Ngayon, higit, kailanman, ikaw ay nagiging arkitekto hindi lamang ng iyong emosyonal na kapalaran, kundi pati na rin ng mga pagpipilian na magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng kahulugan at kagalakan. Nagpapatuloy tayo sa paglalakbay na ito na alam na, kahit na tayo ay hiwalay mula sa mga pag-ibig na itinuturing na nakatakdang mangyari, ang mga anghel ay palaging nagtatrabaho upang magtahi sa likod ng mga eksena ng mga emosyonal na muling pagkikita na lumalampas sa lahat ng inaasahan. Maghintay sa pagbabago, mahal na alma. Ang pag-ibig ay may hindi maipaliwanag na paraan ng paglago, kahit sa pamamagitan ng mga bitak ng paghihiwalay. Ngayon, nakabalot sa karanasang ito, mayroong isang pagkakataon na naghihintay upang muling matuklasan, muling likhain, at muling itayo ang iyong mga pangarap ng pag-ibig at buhay. Ang mga hangin ay nagbabago, tulad ng isang patuloy na pangako na ang mapagmahal na pagbabago ay hindi maiiwasan. At bawat hininga ay nagdadala ng mga bagong posibilidad upang magmahal at mahalin. Ito ay isang paglalakbay ng paglago. Nais man nilang muling magkita o magpatuloy sa magkahiwalay na landas, dadalhin mo ang panloob na lakas na hinubog ng bawat sakit, bawat kagalakan, bawat sandaling naranasan. Mahal na alma, habang patuloy, tayong naglalakbay sa pagdiskubre at pag-unawa sa sarili, napagtanto natin na kahit ang kawalan at katahimikan ay maaaring magturo ng malalalim at makabuluhang aral. Ang paglayo mula sa iyong soulmate sa kabila ng sakit ay hindi isang wakas, kundi isang pagsubok ng pag-unlad na kinakailangan upang pareho kayong umunlad ng paisa-isa at sino ang nakakaalam, muling magkasama. Bagamat ang puso ay nananabik sa pisikal na presensya at agarang ginhawa, ginagabayan ka ng mga anghel upang matuklasan ang isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng paglayong ito. Siyasatin natin ang pagninilay tungkol sa kung ano talaga ang ibig, sabihin ng pagsasakdal na emosyonal. Maaaring tila salungat, ngunit minsan, ang paglayo ay isang kilos ng pag-ibig. Si Darcy, halimbawa, ay natatakot na mawala ang kanyang kakanyahan sa loob ng kalakhan ng pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo. Sa paglikha ng distansya, sinusubukan niyang makahanap ng balanse, matutunan ang kanyang sariling mga hangganan upang hindi makompromiso ang integridad ng relasyon sa hinaharap. Sa kontekstong ito, nasa iyo ang desisyon kung paano mo i-interpret ang pahingang ito. Ito ba ay isang impasse o isang pagbubukas para sa susunod na antas ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili?
Nasa mga pagitan ng sitwasyong ito na nagaganap ang tunay na pagsubok ng pag-ibig. Ang iyong papel ngayon ay bigyan ang iyong sarili ng pag-unawa at pasensya kapwa sa iyong sarili at kay Darcy. Walang pag-ibig na namumukadkad ng walang mga sandali ng pagsubok. Tulad ng isang bulaklak sa disyerto, ito ay nabubuhay. Lumalago ng matatag sa mga siwang, kung saan ang buhay ay namumukadkad sa mga hindi inaasahang lugar. Isipin mo, kung gayon na ang pahingang ito ay parang isang malamig na gabi, bago ang isang nagniningning na bukang liwayway. Habang ang kadiliman ay tila walang hanggan, ang liwanag ng araw ay tiyak na darating, nagdadala ng kaliwanagan at muling pagsilang. Ang metaporang ito ay nagsisilbing paalala na ang pagbabago ay isa sa mga kaunting katiyakan ng universo. Ang kagandahang hinahanap mo sa muling pagkikita ay magsisimulang magpakita muna sa loob mo. Sa pagtanggap sa yugtong ito bilang bahagi ng mas malaking siklo, napapalaya mo ang iyong sarili mula sa mga pag-iisip na nagbibilanggo sa iyo sa isang masakit at sabik na pag-asa. Ang mga anghel ay humahaplos sa iyong mga puso sa tuwing ikaw ay humihingi sa panalangin o pagninilay. At sa pagbubukas ng iyong puso sa kanilang gabay, nakakonekta ka sa isang mas mataas na karunungan. Sinasabi nito na iwanan ang mga hindi kinakailangang inaasahan at yakapin ang mga kagandahan ng kasalukuyan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang kailangan ko upang maramdaman ang kabuuan? Bago humingi ng presensya, magtrabaho sa pagmamahal sa sarili dahil ang isang tunay na harmonyosong relasyon ay lilitaw lamang kapag ikaw ay ganap na puno sa iyong sarili. Sa panahong ito, hanapin ang kagandahan sa maliliit na bagay. Marahil ay may isang grupo ng suporta na naghihintay para sa iyo o isang aktibidad na matagal mo nang iniwan. Ang pagpapalawak ng iyong mga pananaw at interes ay magbubukas ng mga panloob na pintuan na nagpapahintulot sa iyo na makita ang buhay sa isang bagong pananaw na puno ng pag-asa. Bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong sariling direksyon ng kaligayahan at kabuuan ay nagbibigay liwanag sa daan patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ganito umuunlad ang tunay na pag-ibig. Ngunit mahal, alamin na ang mga anghel ay hindi nagtatrabaho sa mga takdang oras ng tao. Bawat muling pagkikita ay inihahanda ng maingat upang mangyari sa tamang sandali. Kapag ang dalawang kaluluwa ay ganap na handa na magkita, ang pasensya na iyong pinapanday ngayon, ang pag-ibig na iyong pinapangalagaan sa loob mo, ay siyang magtatakda ng kalikasan ng iyong susunod na pagkikita. Hindi ito tungkol sa paghihintay lamang, kundi sa pamumuhay ng buo habang naniniwala sa makapangyarihang pagbabago ng pag-ibig. Patuloy na nagmamasid ang mga anghel para sa iyo. Humuhuni ng mga salita ng lakas kapag ang lahat ay tila bumabagsak. Alam nila na ang pagkakaisa na iyong ninanais ay magiging posible kapag pareho kayong makakapag-ayos hindi lamang sa relasyon, kundi lalo na sa individual na paglalakbay na inyong tinatahak. Huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat ang mga hindi nakikitang puwersa ay naghahanda ng entablado para sa isang pagbabalik ng pag-ibig na, sa sandaling ito ay handa na, ay magugulat sa iyo sa kanyang kagandahan at pagkakatugma. Kapag tumingin ka sa salamin, tingnan ang malakas at matatag na babae na nagiging ikaw. Ang iyong puso, bagamat nasaktan, ay nasa proseso ng pagbuo upang maglaman ng isang pag-ibig na kayang tiisin ang pinakamalalakas na hangin. Ito ang iyong pagkakataon na punuin ang iyong sarili ng liwanag upang walang pagsasakdal na emosyonal ang makakapag-alis muli ng iyong kapayapaan. Sapagkat sa huli, ikaw ang nagiging kuta ng iyong sariling kwento, nagsusulat ng mga titik ng pag-ibig at lakas na nagtutuloy-tuloy na tiwala sa lahat ng inihanda ng buhay. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, ang aking puso ay aking kuta. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, mananatili tayo ngayon sa isang mas malalim na espasyo ng pagninilay kung saan ang mga emosyon na ating ibinahagi hanggang ngayon ay nagiging mga praktikal at maiaangkop na aral. Ang kwento ng iyong nawawalang kaluluwa ay isang makapangyarihang paalala na kung minsan, ang pagiging mahina ay maaari ring maging hindi kapanipaniwalang lakas. Kailangan ng tapang upang kilalanin ang ating mga sakit at panloob na pagnanasa at higit pa upang ibahagi ang mga ito sa isang tao na ang presensya sa ating buhay ay may malalim na epekto.
Ang karanasang iyong dinaranas, ang paglayo at ang paghahanap ng pag-unawa ay nagdadala sa iyo sa isang muling pagtuklas ng iyong sarili. Ang dati ay tila isang bangin, ay nagsisimulang magpakita bilang isang masaganang lupa para sa mga bagong posibilidad ng emosyonal na paglago. Ang mga ganitong damdamin, kahit na nakakalito, ay naglalatag ng daan para sa isang bagong kaliwanagan na nagbubunyag ng isang hinaharap kung saan ang pag-ibig ay maaaring umusbong, nakaugat sa pag-unawa at tunay na koneksyon. Habang tinatahak mo ang landas na ito, isipin na bawat hakbang na iyong ginagawa ay katulad ng isang mananayaw sa harap ng isang hindi nakikitang madla, na ang kanyang mga insecurities ay nakalantad at gayunpaman patuloy na sumasayaw. Ang pag-ibig, sa katunayan, ay isang artistikong akto sa isang grandeng entablado ng buhay, kung saan ang mga aktor ay inaayos ang kanilang mga galaw ayon sa mga ritmo at katahimikan na kasama nito. At sa gayon, sumasayaw tayo, kahit nasa kawalan ng musika na natutuklasan ang ating sariling ritmo. Isipin din ang mga hangin ng pagbabago bilang isang patuloy na kasama, palaging naroroon sa koreografiya ng buhay. Binubuo ito ng mga sandali ng katahimikan at ilang hindi inaasahang bugso. Lahat bahagi ng parehong kosmikong palabas. Ang mga distansyang naghihiwalay sa iyo mula sa iyong kaluluwa. Ang mga salitang hindi nasabi, ang mga sandaling hindi na ibahagi ay pantay na mga pagkakataon para sa pakikinig at pag-unawa sa sariling puso. Sa ganitong paraan sa mga liko ng paglayo, madalas nating natutuklasan ang mga daan pabalik sa pagkakalapit. Isipin ang isang matibay at magandang tulay na itinayo, hindi sa pamamagitan ng mga panlabas na presyon, kundi sa pamamagitan ng mga panloob na pagsisikap. Bawat beam ng tulay na ito ay itinayo mula sa mga piraso ng pagmamahal sa sarili, katatagan at habag. Sa paglikom ng mga pirasong ito sa araw-araw, ikaw ay nang hindi mo alam, nagtatayo ng isang matibay na estruktura na isang araw ay magsisilbing suporta sa bigat ng isang muling pagkikita o ng isang bagong pag-ibig na itinakda ng tadhana. Gayunpaman, kinakailangan ang tamang oras. Ang pagtatayo ay hindi nagaganap mula sa gabi hanggang umaga. Tulad ng hindi dapat madaliin ang pagbagsak ng isang prutas bago ito maging hinog, ang pag-ibig ay umuunlad sa kanyang sariling oras. Sa ganitong paraan, ang isang bagong pananaw sa pag-uunat ay hindi bilang isang panahon ng kawalang sigla, kundi bilang isang mahalagang pahinga upang pareho kayong makapagpalago at umunlad sa inyong kakanyahan. Ito mismo ang espasyo na ibinibigay sa oras na nag-uudyok ng panloob na pagbabago, kung saan nakikita mo ang iyong sarili sa spektrum ng pag-ibig, ganap na tao, kasama ang lahat ng iyong mga kaluwalhatian at imperpeksyon. Mahal, kung minsan, ang pinakamalaking biyaya na mayaalok ng mga anghel ay ang pasensya. Hindi ito simpleng paghihintay, kundi isang tiyak na tiwala sa proseso, na alam na ang buhay ay dahan-dahang nagbubukas ng isang karpet ng mga karanasan na tiyak na kailangan natin upang maabot ang ating kabuuan. Ngayon, iyo ang hamon na linangin. Ang pasensya, isang masaganang lupa kung saan sisibol ang pagtitiyaga at pag-asa. Madalas mong mahahanap ang iyong sarili na tumitingin sa bukas, iniisip kung kailan muling sisiklab ang mga apoy ng pag-ibig na iyong naranasan. At ito ang inaasahan kapag hinubog ng pasensya na lumilikha ng pag-asa nang walang bigat ng pagkabahala. Kapag ang mga timbangan ay nakasandal sa pagitan ng pag-ibig at pagmamahal sa sarili, palaging mananaig ang integridad, sapagkat dito matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Ang mga anghel, sa kanilang walang hanggan na karunungan, ay nag-uutos ng tiwala sa hindi alam. At sa pamamagitan ng tiwalang ito, isinisilang ang mahika ng isang muling pagkikita o ang muling pagsilang ng isang bagong simula. Ang kabanatang ito ng iyong buhay ay hindi isang epilogo, kundi bahagi ng isang nakakaingganyong kwento na nagdadala sa iyo patungo sa mga karanasang isang araw o maraming araw ay maaaring magdala ng mas malinaw na pag-unawa at mas tunay na pag-ibig para sa iyo. Ang mga salitang ito ay isang balangkas lamang, isang paanyaya upang tuklasin ang mga nuansa ng iyong sariling mga emosyon at karanasan. Sila ay mga anghel na umaabot sa pamamagitan ng mensaheng ito, na nag-uugnay ng universal na karunungan sa isang personal na paglalakbay ng pag-ibig at pagbabago. Kung ang mensaheng ito ay tinanggap ng mabuti at umuugong sa iyong mga isip at emosyon, hinihiling ko na ang iyong pag-asa ay mapalakas ng paniniwalang ito sa tadhana. Mahal na kaluluwa,
Ang hinaharap ay isang malawak at primitibong teritoryo na pinapaliwanag ng mga landas ng pag-asa at mga bagong pagkakataon. Sa mga mahiwagang at mistikal na yugto ng pag-ibig, maging ito man ay sa muling pagkikita o sa mga bagong simula, ako ay hinihimok na anyayahan kang magtiwala sa mga parehong puwersa na tahimik na nagbabalak para sa iyong tagumpay at emosyonal na katuwang. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento. Ang aking panloob na boses ay aking gabay. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na Alma, ngayon ay umabot na tayo sa punto kung saan ang mga kwento at karanasan ay nagkakasundo, bumubuo ng isang masalimuot na tela ng pag-ibig, pagkatuto at pag-asa. Sa napakagandang mosaik na tinatawag nating buhay, bawat piraso ay may kwento. Kahit ang mga bahagi na tila madilim at hindi maunawaan, ay may dahilan upang umiiral. Ang yugtong ito ng paglayo mula sa iyong kapareha na ating sinisiyasat ay puno ng mga nakatagong kahulugan, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipakita ang kanyang karunungan. Itatampok natin ang tema ng integrasyon at kung paano ang bawat personal na pagdurusa, bawat nag-iisang sandali, ay nagsisilbing layunin na mas mataas. Isipin mong ang iyong buhay ay isang marangal na habihan, kung saan ang mga hindi nakikitang sinulid ay humahabi ng mga kwento ng ninuno, mga pagpili at mga natutunan. Bawat desisyon, bawat pag-iisip ay nagpapakain sa telang ito, lumilikha ng mga natatanging pattern na tanging ikaw lamang ang makakaunawa ng tunay. Sa gawaing ito, ang mga bahagi na tila nawawala ay, sa katunayan, ang mga espasyo kung saan dapat pumasok ang pagkatuto, naglalabas ng bagong liwanag sa mga lumang anino. Kaya, paano mo susundan ang bagong tanawin na ito? Dala ang kawalan ng taong mahal mo. Simulan sa pagkilala na kahit sa mga sandali ng pag-iisa, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Ang mga anghel ay nananatiling mapagmatiyag, ginagabayan at pinoprotektahan ka, kahit na tila ang daan sa unahan ay nababalot ng hamog. Tinutulungan kanilang makahanap ng matibay na lupa, palaging nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy sa susunod na hakbang. Ang nakikita ay isang panahon ng personal na pagbabago, isang muling pagsilang na nagaganap sa pagpayag na makilala ang sarili ng mas malalim. Isipin ang agwat na ito bilang isang arko kung saan ikaw ay nag-iipon ng mga banayad na enerhiya, katulad ng isang arkitekto na naghahanda ng mga pundasyon para sa isang marangal na gusali. Ito ay tungkol sa pagdidisenyo ng isang panloob na espasyo na kayang tumanggap ng kagandahan at kasaganaan kapag ang pagsusuri ng nakaraan ay nagbibigay daan sa hinaharap na paglago. Sa puntong ito, nananatili ang mahalagang tanong ng pagkakasundo. Kanino ka tunay na naghahanap ng pagkakasundo muna? Ito ba ay ang kamalayan sa maraming pagpili na ginawa ng ang pag-unawa ay limitado? O marahil sa tinig sa loob na madalas na napapahinto ng mga abala at kaguluhan sa labas? Sa dialogong ito sa loob, ang pagpapatawad sa sarili ay nagniningning tulad ng araw pagkatapos ng bagyo. Ito ay nagpapainit sa iyong kaluluwa. Natutunaw ang mga nakabaon na sama ng loob at naghahanda ng masaganang lupa para sa pag-usbong ng pagmamahal sa sarili. At kapag pinag-uusapan ang pagmamahal sa sarili, ito ay higit pa sa isang simpleng klise o lipas na konsepto. Ito ay isang radikal na pagtanggap at pagmamahal sa lahat ng ikaw, kasama ang mga aspeto na dati mong tinatanggihan. Habang pinapangalagaan mo ang pagmamahal sa sarili, nagsisimula kang makita ang iyong kapareha sa isang bagong pananaw na puno ng sigla. Marahil ang kawalan ay magbubunyag ng mga katangian mo na hindi mo nakita sa malambot na liwanag ng araw-araw na pakikisalamuha. Ang mga anghel sa kanilang mapagmahal na karunungan ay nagpapadala ng mensaheng ito. Manatiling bukas sa lahat ng posibilidad at higit sa lahat magbigay ng espasyo para sa hindi inaasahan. Kapag hindi mo inaasahan, isang sinag ng pagkilala ay maaaring umusbong sa isang puso, kapwa sa iyo at sa ibang tao na bumabalik. Walang inaasahan ang dapat humadlang sa tahimik na kapayapaan na nararapat mong itayo. Ang susi ay yakapin ang bawat muling pagkikita, hindi bilang solusyon, kundi bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng iyong mapagmahal na kakanyahan. Sa bawat bukang liwayway, ulitin sa iyong sarili
na bawat bagong araw ay isang larangan ng mga bagong posibilidad, isang puting canvas na handang tumanggap ng mga pinturang mula sa iyong mga aksyon, pagpili, at mga pangarap na may kamalayan. Ang pagkilala na ang bawat bahagi ng buhay na ito ay magkakaugnay ay nagdadala ng pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa distansya. Mahal, anuman ang mga desisyon na iyong gagawin tungkol sa pagkakasundo o mga bagong simula, bawat hakbang mo ay may mga makabuluhang at mapagmahal na intensyon. Ikaw ay nasa isang kaleidoscope kung saan ang liwanag ng sariling pagtuklas ay nagwawalis ng mga anino at nagbubunyag ng mga pattern ng pag-ibig sa mga nuwes na hindi pa nakita. Sa bawat pagtatapos ng siklo o simula ng yugto, alagaan ang katiyakan na ang panloob na kapayapaan at mapagmalasakit na pag-ibig ay mga tahimik na kasama na nag-aayos ng pag-ugong ng iyong kaluluwa. Maglakas loob na mangarap ng malaki, pinahahalagahan ang parehong presensya at mga pagbabago sa buhay. Sa ganitong paraan, ang pasasalamat ay lumalampas sa lahat ng sakit, sapagkat ito ay naglalatag ng mga daan ng mga nakakagulat na pagkikita at mga kaligayahan na hindi mo inisip na posible. Habang tayo ay sumusulong sa pag-uusap na ito na puno ng pag-asa at pagbabago, maging mulat na sa bawat salita na iyong binabasa, ang mga anghel ay kumakaway. Hinihikayat ka sa bawat paglalakbay na inihahayag ng buhay sa iyong harapan. At sa pagtatapos ng salaysay na ito, iwanan ang isang pangako sa iyong sarili. Palaging magmahal ng walang kondisyon at umunlad patungo sa pinakamalaking bersyon ng iyong sarili. Palaging nakatayo sa tiwala na ang lahat ng nangyayari ay eksaktong kung paano ito dapat mangyari. Kung ikaw ay magsusulat ng mga komento o sumali sa mga talakayan, isulat ang aking buhay ay isang larangan ng walang katapusang posibilidad. Ibahagi ang iyong mga tagumpay at hamon, sapagkat sila ay mayaman na nag-aambag sa tapestry ng kolektibong karanasan ng tao. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, i-like at mag-subscribe sa channel upang patuloy na tuklasin ang mga nakakaantig at nakaka-inspire na mensahe. Salamat sa iyong pagdalo at hanggang sa susunod na pagkakataon na ang ating mga kwento ay magtagpo. Mahal na Alma, habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng kabanatang ito, nararamdaman kong panahon na upang pagnilayan ang mga aral na dinala sa atin ng karanasang ito ng paghihiwalay. Bawat piraso ng paglalakbay na ito ay isang bahagi ng mas malaking palaisipan ng iyong buhay, puno ng mahahalagang natutunan at mahahalagang pananaw. Alamin mong kahit ang sakit at kawalan ay mayroong ituturo, isang bagong pananaw na maiaalok, minsan kailangan lamang tingnan ito sa ibang lente. Sa puntong ito, mahalagang maunawaan na ang iyong kapareha sa kaluluwa, sa paghihiwalay na ito, ay hindi sinasadyang tumutulong sa iyo na maghanda at palakasin ang iyong sarili para sa lahat ng hinaharap na hamon na maaaring ipakita ng tunay na pag-ibig. Inihanda ka ng buhay upang pareho kayong makapagpalago ng paisa-isa bago marahil magtagpo sa isang mas mayamang at mas malalim na landas. Ang tunay na pag-ibig ay yaong kayang maghintay, umusbong at magpatuloy, kahit sa harap ng mga pinakaarid na disyerto. At mula rito, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Sa napakaraming posibilidad sa hinaharap, panahon na upang magpasya kung paano mo nais na magpatuloy ang iyong kwento. Isang pagpili na hindi palaging umiikot sa kung kayo ay muling magkikita o hindi, kundi paano mo ipagpapatuloy ang iyong paglalakbay ng pag-ibig, anuman ang mga panlabas na kalagayan. Mayroong isang makapangyarihang kalayaan na dumarating kapag kinilala natin ang ating sariling autonomiya upang lumikha ng hinaharap na nais natin. Tayo ay lumipat sa pagninilay-nilay sa pagtatayo ng bagong pananaw sa hinaharap, isang kung saan ang pag-unawa ay pumapalit sa paghatol, at kung saan ang kapayapaan ay nangingibabaw sa kaaway. Isipin ang isang hinaharap kung saan natagpuan mo ang isang tahimik na balanse sa pagitan ng pag-ibig na inaalok mo sa iba at ang inilalaan mo sa iyong sarili. Ito na ang panahon upang simulan ang pagdadala sa iyong buhay ng mga bagay na nais mong makita na naisa sa katuparan. Isang buhay na puno ng kapayapaan, kagalakan, pag-unawa at walang kondisyong pagmamahal sa sarili. At mahal, kahit na sa ngayon, kayo ay naglalakad sa magkahiwalay na landas, alamin mong ang enerhiya na inyong ibinahagi ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Tulad ng mga bituin na minsang nagbahagi ng parehong langit, ang inyong mga esensya ay palaging magkakaroon ng perpektong alaala
tulad ng isang banayad na bulong sa pagitan ng mga dahon na dinadala ng isang simoy ng hangin. Ang mga karanasang ibinahagi ay nananatiling nakaukit sa parehong mga kaluluwa, anuman ang oras o distansya. Napansin mo na ba na ang mga magagandang bagay ay madalas na bumabalik kapag hindi natin inaasahan? Na ang mga hindi inaasahang pagkikita ay maaaring lumitaw sa susunod na kanto ng buhay? Ito ay isang paanyaya para sa pag-asa, isang tawag upang manatiling bukas at tumanggap sa kung ano ang maiaalok ng buhay. Hindi lamang sa romantikong pag-ibig, kundi sa lahat ng uri ng pag-ibig, pagkakaibigan, ugnayang pampamilya at higit sa lahat, ang pagmamahal sa sarili. Bawat hakbang na ginawa para sa pagmamahal sa sarili ay isang hakbang patungo sa isang mas ganap na puso, isang mas malinaw na isipan at isang mas malayang espiritu. Ito ay isang paglalakbay ng sariling kaalaman na kahit na maaaring nagsimula bilang isang pangangailangan, ay umuunlad hanggang sa maging isang kasiyahan. Kapag ang mga alon ay humupa at ang alikabok ay bumaba, ang pag-ibig na iyong pinangalagaan, sa loob ay magre-reflekta sa labas sa lahat ng iyong mga relasyon na nagbibigay liwanag sa lahat ng iyong paligid. Ngayon, ang mga anghel ay nagsasalita tungkol sa katatagan at pag-asa. Sinasabi nila na dapat tayong maging handa hindi lamang upang tumanggap, kundi pati na rin upang magbigay. Ang pagiging bukas, sa lahat ng anyo ng pag-ibig ay ang pagiging handang ibahagi ang iyong sariling puso sa mundo, isang piraso sa bawat pagkakataon. At habang nangyayari ito, alalahanin ang mga nakaraang sandali na magkasama, hindi sa kalungkutan o pagdaramdam, kundi bilang mga tahimik na saksi sa mga kwentong inyong pinagsaluhan. Ngayon, habang nagpaalam ka sa sandaling ito, dalhin mo ang mensahe na ikaw ay buo, karapat-dapat, maawain at labis na malakas. Lahat ng bagay ay nangyayari para sa isang dahilan, at kahit na ang dahilan ay hindi palaging malinaw, ang pananampalataya sa proseso ang nagpapanatili sa mga puso na matatag na nakatali. Habang tayo ay nagpaalam, nawa ang mga langit ay laging magdala sa iyo ng mga paborableng hangin at nawa ang mga anghel ay patuloy na gumabay sa iyong landas, nag-aalok ng pag-ibig at kapayapaan sa kasaganaan. Hayaan mong alalahanin araw-araw na ang lahat ay ayon sa nararapat na maging, at na ang universo ay patuloy na nagtatrabaho para sa iyong kapakanan, tinatahi ang mga sinulid ng iyong kapalaran na may kagandahan, habag at pag-ibig. Kung ang mensaheng ito ay umuugong ng positibo sa iyong mga damdamin at pananaw, isulat sa mga komento, "Ako ang arkitekto ng aking kapalaran." Ibahagi ang iyong mga kwento dahil sama-sama, sila ay bumubuo ng mga malalakas at nagkakaisang komunidad. Kung pinahalagahan mo ang karanasang ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at patuloy na tumanggap ng higit pang mga sandali ng inspirasyon. Salamat sa iyong nagniningning na presensya at narito ako, sabik para sa ating susunod na pinagsaluhang sandali ng koneksyon at pagkatuto.